Ang fare hike suspension pansamantala lamang. Ibang alternatibong aksyon ng gobyerno para tugunan ang pagtaas ng presyo ng langis, mas inuuna ayon yan kay Senator Sherwin Gatchalian. Kaugnayan may nagkalap pang report si Bombo Angelo Aganon. Sinabi ni Senate Committee on Finance Chairperson Sherwin Gatchalian na pansamantala lamang umano ang pagsususpinde ng taas pasahe sa mga pampublikong sasakyan sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis na siyang pasanin ng mga manggagawa sa sektor ng transportasyon. Ayon kay Gatchalian, mas mabuting unahin muna umano ang mga alternatibong hakbang o mekanismo ng gobyerno para tugunan ng mataas na presyo ng langis dahil maaaring magdulot ng inflation ang pagtataas ng pasahe sa pampublikong mga sasakyan. Pagpapaliwanag ng senador, magkakaroon ng domino effect ang pagtataas pasahe. Kung magtataas aniya ang pamasahe, tataas din ang mga presyo ng bilihin. Gayun din ang paghiling ng mga empleyado ng taas pasahod dahil sa pagmamahal ng pamasahe. Kung kaya't mas mabuti o manong unahin muna ang pag-iimplementa ng mga subsidy program ng gobyerno tulad ng pantawid pasada para tugunan ng pasanin sa mataas na presyo ng petrolyo. Yeah, temporary lang naman to, no? Hindi naman sinasabi na hindi tataas, temporary. So, unahin muna yung ibang mechanisms na hindi inflationary. Kasi kalaban talaga dyan, inflation eh. Pag nagtaas ng fare hike, sigurado ako itataas ng mga manufacturers yung kanilang produkto. No? Kasi pass on yan eh. Magkakaroon ng pass on. So, inflationary talaga ang fare hike kasi mga empleyado hihingi rin ng additional sweldo para bayaran yung kanilang fare hike kasi tataas. So, hindi naman to pangmatagalan na suspension. So, temporary lang to para mabigay yung mga ibang mekanismo tulad ng pantawid pasada at iba pang mga direct subsidies. Samantala, itinalaga naman si Gatchalian upang pamunuan ng isang ad hoc committee ng Senado na naglalayong pabilisin ang pagbuo ng National Contingency Plan laban sa epekto ng krisis sa gitnang silangan. Sa ilalim ng Senate Resolution No. 350, binuo ang komite na tatawaging Proactive Response and Oversight for Timely and Effective Crisis Strategy o PROTEC. Ayon kay Gatchalian, mahalaga ang isang malinaw, koordinado at komprehensibong plano upang maprotektahan ng bansa mula sa posibleng economic fallout ng sigalot sa rehiyon. Tututukan ng komite ang ilang kritikal na usapin kabilang ang kaligtasan ng mga overseas Filipino workers, lalo na ang mga seafarers, pagtaas ng presyo ng langis at posibleng kakulangan sa supply, banta ng matinding inflation, epekto sa sektor ng transportasyon at ang pangkalahatang kahinaan ng lokal na ekonomiya. Inaasahan ding magsusumite ang komite ng ulat sa Senado kasama ang mga rekomendasyon at ipapadala ito sa Pangulo para sa kaukulang aksyon. At yan muna ang mga latest updates mula dito sa Senado. Ako si Bombo Angelo Aganon and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.